mga mainit na balita ngayong tanghali. Dating aide ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan kasalukuyan nagbibigay ng testimonya sa pagdinig ng lower house ang manoy kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison. Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Panfilo Lacson hindi sang-ayon na isailalim sa Witness Protection Program si Kerwin Espinosa. Testimonya hinggil sa manoy pagiging drug protector ni De Lima, marami o manong butas. Composite sketch ng suspect sa pagpatay kay BIR Regional Director Jonas Amora inilabas na ng Quezon City Police. Bagyong Marce, posibleng tumama sa Surigao Province mamayang hapon. Pangulong Rodrigo Duterte planong buksan sa foreign investors ang industriya ng enerhiya at communications technology ng bansa. At defending champion AFP Cavaliers, ang Ombudsman Graf Busters maghaharap sa hardcore ng UNTV Cup Season 5 ngayong araw. AFP Cavaliers nangakong babawi mula sa dalawang sunod na pagkatalo. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidenteng nakamotorsiklo sa Cagayan de Oro City kagabi. May report si Bernard Dades. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at kotse sa Mayor Roa Street sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Agad dinilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamunsugat sa tuhod ng driver ng motorsiklo na kinilalang si Enrico Pagara, 41 anyos na taga Barangay Lumbia. Ayon sa driver ng kotse na tumangging humarap sa kamera, mabilis ang takbo ni Pagara na mabangga ito sa papalikong kotse. Depensa ng motorcycle rider, hindi niya napansin agad ang kotse na outbalance din siya dahil sa madulas na daan. Samantala matapos mabigyan ng first aid ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Bernard Dades, UNTV News and Rescue, Philippines. Umaharap sa kasalukuyan ang dating driver bodyguard ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan sa pagdinig ng lower house kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok live. Yes, Nel. Flory, naprubahan ng House Committee on Justice ang rekomendasyon na mabigyan ng legislative immunity si Ronnie Dayan, ang itinuturong bagman ni Senator Leila de Lima na tumatanggap umano ng drug money para sa campaign funds noon ng dating DOJ Secretary. Sa binasang affidavit ni Dayan kanina, kinumpirma niya na mayroon silang relasyon ni de Lima na tumagal ng 7 taon. Nagsimulaan niya ito noong 2007 nang nag-apply siya bilang driver security sa law office ni De Lima sa Panay Avenue, Quezon City. Ayon kay Dayan, alam ni De Lima na may asawa siya noong panahon na iyon. Hanggang sa paglipat niya ni De Lima sa Commission on Human Rights noong 2008 ay kasama pa rin siya bilang close-in security. Mula 2010 nang maupo bilang kalihim ng DOJ si De Lima ay siya pa rin anya ang close-in security. Sa testimonya rin ni Dayan, walang nagbigay ng protection sa kanya, walang nagtago at wala ring nagkukup sa kanya sa panahong pinaghahanap siya ng mga otoridad. Kinuwento ni Dayan kung paano siya hinabol ng mga pulis na humigit kumulang sa 15 kilometro, kung saan dahil sa arthritis ay nagpahuli na siya sa mga pulis. Sa 4 na pahinang affidavit pa rin na pirmado ni Dayan, kinuwento nito kung paano siya inuutusan ni Senator de Lima na kumuha ng pera sa suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Tumutugma ito sa mga naunang naging pahayag ni Kerwin sa Senado kahapon. Ayon kay Dayan, 5 beses sila nakita ni Kerwin noong 2014. Ang unang 4 na beses ay nagkita umano sila sa Mall of Asia sa Pasay, habang ang huli ay noong November 22, 2014 sa Alexandria Residence sa Baguio City, kung saan naka-check-in noon si Kerwin. Kadalasan anya ay tinetext o sinasabihan siya ng senadora kung saan kailan kukunin ang pera kay Kerwin. Si Kerwin mismo ang nag-aabot sa kanya ng pera at pagdating sa bahay ay dinidiretso niya ito sa kwarto ni De Lima.
Sa kalagitnaan rin ng akusasyon sa kanya, humingian niya siya ng tulong kay De Lima. Kaugnay nito, humarap dito sa pagdinig ang anak ni Ronnie na nagngangalang Hana May, 23 taong gulang, kung saan pinatotohanan na nag-text siya kay De Lima noong October 1. Kaugnay ng pinatatanong ng kanyang ama na si Ronnie kung bakit may dumating na subpoena sa kanya. Batay sa reply anya sa kanya ni De Lima, pinagtatago muna anya si Dayan dahil kagagawan anya ito ni Speaker Alvarez at diktaan niya ni Dicong. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtatanong ni Congressman Rudy Fariñas kay Ronnie Dayan. Yan muna ang ating update, Floor. Thank you, Nel Maribuhok. Nagulat mula sa House of Representatives live. Sa iba pang mabalita, hindi sinangayunan ni Public Order and Dangerous Drugs Committee Chair Senator Panfilo Lacson na isailalim sa Witness Protection Program ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Narito ang report ni Joyce Balancio. Hindi kumbinsido si Senator Panfilo Lacson sa naging testimonya ni Kerwin Espinosa sa pagdinig kahapon ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Justice and Human Rights sa kaso ng pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon sa chairman ng komite, maraming butas ang mga naging pahayag ni Espinosa, lalo na ang pagdidiin niya kay Senator Laila De Lima bilang kanyang protektor. Questionable rin anya naging koneksyon ni De Lima kay Albuera Police Head Chief Inspector Jovi Espinido na siyang namagitan kay Kerwin at sa dating driver bodyguard ng senadora na si Ronnie Dayan. Ito ay dahil itinanggi ni Espinido na kilala niya ng personal si Kerwin o si Dayan. Hindi rin anya nagtutugma ang mga sinabing petsa ni Kerwin patungkol sa pagtanggap umano ng De Lima ng pera sa mga inihayag kagabi ni Dayan sa isang press con. Kung meron man anya sumakto sa sinabi ng dalawa, iyon ay magkakilalaan niya sila. We need more corroboration siguro. No. Para sa akin, because of the denials and yung testimony ng iba, and in the absence of any other corroborative evidence to completely substantiate yung lahat ng ina-allege ni Kerwin Espinosa sa kanyang affidavit at sa kanyang testify, hindi ganun kasolid, ika nga. Dahil dito hindi kumbinsido si Senator Lacson na gawing state witness si Espinosa. Sapat na anya ang ibinigay nilang legislative immunity dito. Ang binigay lang namin sa kanya, lahat ng sinabi niya kanina, hindi pwedeng gamitin laban sa kanya. But anything that he says outside that inquiry, outside the session hall or natapos na, then lookout niya na yon. Ayon naman kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na dumalo rin sa pagdinig kahapon, ilalagay nila si Kerwin pansamantala sa kustodiya ng Witness Protection Program o WPP. Yeah, we'll place Kerwin under the WPP provisionally. What does that mean? Which means until we have made a final evaluation as to whether he is qualified or not, he could be admitted in the meantime. Samantala, hinamo naman ni Senator Lacson si PNP Chief Ronald De La Rosa na maging balanse ang pagtutok nila hindi lang sa kampanya kontra droga, kundi pati na rin ang paglilinis ng mga hanay ng pulis. Kasi sobrang focus nila sa cleansing ng society of illegal drugs. Well, somehow they're succeeding. Pero ang problema doon, may mga slippage, may mga issues, may mga controversies. And kaya nga advice ko sa kanya, equally important is the cleansing of the PNP na mga scalawags. Kasi kung iba, obviously naman, ginagawa to cleanse para makover yung trucks, masama rin yun, di ba? Dahil Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Itinanggi ni former Director PNP Region 8, Azer Dolina, na tumanggap siya ng protection money mula sa suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko.
Magandang tanghali, bukod ka na Albuera Municipal Police Chief Inspector Jovi Espinido, Police Superintendent Marvin Marcos, ang dating CIDG Chief ng Region 8, Chief Superintendent Vicente Luot, Chief Inspector Leo Laraga at ilan pang opisyal ng PNP. Kasama sa mga pangalan ng mga police official na umano'y tumatanggap ng drug money o ang tinatawag na SOP o protection money si former Director PNP Region 8 Police Chief Superintendent Asher Dolina. Itinatanggi ni Dolina na tumanggap siya ng 3 milyong piso at ng 300 pesos monthly o payola mula kay Kerwin Espinosa. Hindi kasama sa mga dumalo ng Senate hearing kahapon si General Dolina, hindi rin anya siya masyadong nakapakinig sa hearing dahil abala siya kahapon na sunduin ang mga labi ng kanyang ina sa airport sa Leyte mula sa Manila. Ngunit nakatanggap ito ng mga tawag patungkol sa pahayag ni Kerwin Espinosa. Mariing itinatanggi ni Dolina na inutusan rin niya si Victor Espina na maging middleman niya para kumuha ng payola para sa kanya. Hindi rin anya siya mismo personal na nakita o tamanggap ng pera mula kay Kerwin. Pag-usap ng opisyal sa kinauukulan na matrace o matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng account na tinutukoy ni Kerwin kung saan inihulog ang umano'y payola para sa kanya. Maging ang taong nag-e-encash ng mga tseke na sinasabi ni Kerwin na ibinibigay para sa kanyang payola. Handang makipag-coordinate si General Dolina sa investigasyon upang malinis ang kanyang pangalan. Matatanda ang kahapon nga ay naging emosyonal si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa pagkakasangkot ng mga police official kung saan isa pa nga sa mga ito si Albuera Municipal Police Chief Inspector Jovi Espinido na siya mismo ang nag-assign doon at itinuturing niyang katulong niya sa pagsugpo ng illegal na droga sa bansa. Maging si Police Superintendent Marvin Marcos, ang dating CIDG Chief ng Region 8 ay naiyak dahil kasama ang kanyang mga pangalan na sinabi ni Kerwin na tumatanggap ng drug money. Sina Laraga at Espinido ay nabigyan din ng pagkakataon na magsalita kahapon sa pagdinig at lahat sila ay tinatanggi na may mga tinanggap na SOP o protection money mula kay Kerwin Espinosa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uunat mula sa Quezon City. Irekomenda naman ng Philippine National Police o PNP Internal Affairs Service na alisin sa serbisyo ang mga pulis na pinangalanan ni Espinosa na tumanggap sa kanya ng protection money. Narito ang report ni Lea Ilagad. Nilalaman ang affidavit ni Kerwin Espinosa sa mga pahayag ng 2 pulis na hawak ngayon ng PNP Internal Affairs Service na nagtuturo sa iba pang pulis na sangkot at nakikinabang umano sa illegal drug trade. Ayon kay PNP IAS Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Lioterio, ang mga pulis na pinangalanan ni Kerwin ay kapareho rin ng inireport sa kanila ng 2 witness na kabilang sa narcolist ni President Rodrigo Duterte. The story that he has been telling us and on our record when we heard about what Kerwin Espinosa is saying now are corroborative. So may fit yung kanyang sinasabi sa amin at saka yung narinig namin na statements ngayon. Sinabi ni Lioterio na agad nilang irerekomenda na maalis sa pwesto ang mga pulis na binanggit sa affidavit ni Kerwin at agad na mailipat sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU habang isinasagawa ang investigasyon. Kung mapatutunayang nagkasala, ay agad na silang tatanggalin sa serbisyo. I will recommend that they be dismissed from the service and I will assist the CIDG in filing criminal cases against these people. Kabilang sa mga pulis na nabanggit ni Kerwin na sangkot at protektor umano sa illegal drug trade ay sina Police Superintendent Marvin Marcos, Police Chief Inspector Leo Laraga at iba pang sangkot rin sa pagpaslang sa kanyang ama na si Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail. Binibigyan ang mga ito ng hanggang 1 linggo upang magsumite ng kanilang counter affidavit bago sila isalang sa summary hearing. Even if they do not attend, I can proceed with my summary hearing ex parte, and then I will come up with my with the decisions based on the available documents. Hindi makikipagtulungan sa investigasyon ang mga inaakusahang pulis, ay posible silang kasuhan ng insubordination bukod pa sa grave misconduct na maaari nilang ikatanggal agad sa serbisyo. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sa susunod na taon, isasagawa ni UN Special Rapporteur Agnes Calamard ang fact-finding visit sa Pilipinas upang imbestigahan ang umano'y mga naganap na extrajudicial killings kaugnay ng kampanya ng pamahalaan laban sa droga.
May report si Rosalie Cos. Posibleng sa susunod na taon na bibisita sa bansa si UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions Dr. Agnes Callamard upang imbestigahan ang mga isyung may kinalaman sa pangangalaga sa karapatang pantao at karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan. Kaugnay din ito ng maigting na pagpapatupad ng anti-drug campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte at pagtaas ng bilang ng mga napapatay sa bansa batay sa nakarating na ulat sa United Nations Human Rights Council. Batay sa briefing note na inilathala sa UNHR webpage, humiling ang mga Special Rapporteurs na sila Dr. Callamard at UN Special Rapporteur on Health Denius Puras ng isang joint visit sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2017. Makikipagpulong sila sa government officials, NGOs, international at regional organizations, mga biktima, detainees at media. Karaniwang tumatagal ng 2 linggo ang pagbisita ng UN Special Rapporteur at bawat taon, 2 bansa ang kanilang dinadalaw. Ngunit paglilinaw ng UN, hindi layo ng fact-finding visit na magsampa ng kaso o hatulan ng sinuman kundi ang mag-ulat lamang sa United Nations Human Rights Council ng kanilang findings at recommendations. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na ang kahilingan sa pagkakaroon ng freedom of movement, security at non-reprisal sa mga bibisitang UN Special Rapporteur sa bansa ay kabilang sa pagkakasundo ang terms of reference ng Presidential Human Rights Committee Secretariat at panig ng UN. Kaya maaga pa anyang sabihin na tiyak na ang pagbisita ni Callamard sa bansa sa unang bahagi ng 2017. At this time, parang premature pa, no? Na sabihin na natin matutuloy nga sa first quarter of 2017 yung pagbisita. Depende yun kung magkakasundo tayo dun sa terms of reference ng country visit. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Manila. Inilunsad na ng Presidential Communications Office ang e-Freedom of Information Facility na magbibigay daan sa publiko na magkaroon ng access sa mahalagang impormasyon tungkol sa pamahalaan. Mula sa Kamkrame, may report si Rosalie Cos. Yes, Rosalie. Yes, mga tanghali, Flor. Bahagi ng pagpapatupad ng Executive Order ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglulunsad sa e-Freedom of Information Facility. Ang pasilidad na ito ang magmamanage at mag-monitor ng mga request kaugnay ng government information. Layo ng EFOI na makatiyak sa mas epektibong data collection at publication at tulungan ang publikong magkaroon ng access ng mas madali sa government data. Simula bukas, maaari nang mag-request ang publiko ng data mula sa pamahalaan at i-monitor ang status nito dahil ito ang pangunahing source o portal ng government documents at information. Kabilang sa mga impormasyong maaari ng malaman ng publiko ay ang data mula sa Presidential Communications Office, Department of Information and Communications Technology, Department of Finance, Department of Budget and Management, Department of Justice at Office of the Solicitor General. Lord? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos. Nagulat mula sa Malacanang. Nakabalik na ng bansa kagabi si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pagdalo sa APEC Summit sa Peru. Sa kanyang pagsasalita, sinabi ng Pangulo na balak niyang buksan sa mga foreign investors ang communication at energy industry ng bansa. Narito ang report ni Victor Cosare. Pasado alas 11 kagabi nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City mula sa kanyang pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na ginanap sa Peru noong weekend. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang presensya at pakikilahok ng Pilipinas sa naturang pulong lalo't na bibigyan tayo ng pagkakataon upang maisulong ang interes ng bansa pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Isa naman sa gustong magawa ng Pangulo matapos ang pagdalo sa APEC Summit ay buksan ang sektor ng enerhiya at communications technology sa Pilipinas sa mga bagong mamumuhunan o foreign investors. Paliwanag ng Pangulo, ang hakbang na ito ay isang paraan upang labanan ang korupsyon sa Pilipinas. In order to promote competitiveness and improve quality of service. Kasi pagka ganito, with the corrupt government and with the limited area to move, you will stymie competition and we will always be at the mercy of the corrupt people in this planet.
Anya wala siyang balak na sirain ang kasalukuyang mga kumpanya na kabilang sa energy at communications industry. Giit ng Pangulo, kung tutuusin, lamang sila sa laban dahil mas nauna sila dito sa bansa. So bakit ako magdadalawang isip? And I do not owe you anything. But precisely, I was avoiding you during the last election. Tabla tayo. Dagdag pa ni President Duterte, kapag nangyari ito ay mas marami ang magiging interesadong mamuhunan sa Pilipinas tulad ng China. Nakahanda naman ang Pangulo na huwag ituloy ang planong ito sa isang kondisyon. I do not want to have a quarrel with the Ayalas and Pangilinan. The same protection given to all. Kung i-dive ninyo yung presyo ninyo, walang problema. I will forget my statement. I-dive mo lahat yung... Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Binanta naman ni Pangulong Duterte ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission sakaling mapatunayang sangkot ang mga ito sa katiwalian. Muli, narito ang report ni Victor Cosare. Ito sila, pag hindi ito mag-resign, I will conduct my own... At ididemanda ko talaga ito lahat in court. I will see to it that they will be. Pagka-plunder, then be sure. Be sure that I will make it definite that you go to jail with no bail. Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang naunang pasya na pagbitiwin sa pwesto ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission. Ito ay matapos matanggap ang ulat ukol sa umunay talamak na korupsyon sa naturang ahensya. Babala ng Pangulo, kung patuloy na magmamatigas ang mga ERC official, hindi siya magdadalawang isip na buwagin ang naturang tanggapan at magtayo na lamang ng panibago. I demanded that they all resign. Ayaw ninyo, dali lang yan. We will abolish the office. I will not grant any single centavo. You can stay there forever. I'll set up another. Nasimulang maungkat ang katiwalian sa ERC matapos magpakamatay si ERC Bids and Awards Committee Director Francisco Jose Villa Jr. dahil sa issue ng korupsyon. Bukod sa ERC, gusto ring masuri ng Pangulo ang ibang korporasyon ng pamahalaan. Isa sa mga gustong alisin ng Pangulo ang pagkakaroon ng mga consultant kagaya ng ginagawa ng ERC. Consultant dito, consult mo. What? Where's your brain? Kaya nilagay ka dyan, marunong ka mag-isip. Ubusin nyo yung pera ng, I will review all government corporations. Mabuto. Ang konsulta sa inyo. Pag wala kang utak, umulis ka dyan. Why do you have some... Aniya, kapag nangyari ito, malaki ang matitipid ng pamahalaan at magagamit ang maitatabing pondo sa ibang mas mahalagang bagay. Tulad na lamang ng pagdadagdag ng mga kagamitan ng mga pulis at sundalo. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, binigyan ng taning ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga fish pen owner na ipapagiba ang kanilang mga baklad kung hindi liliitan o babawasan ang nasasakupan nito. Naritong report ni Leslie Longboet. Binigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng hanggang ikalawang linggo ng Disyembre ang mga fish pen owner na limitahan o liitan ang sukat ng mga ito. Ayon sa Pangulo, dahil sa laki ng mga fish pen, nawawalan na ng kabuhayan ang mga maliliit na mangingisda. If you cannot do the job by this second week of December, I will order the military to destroy it. Limit your area, you can fence it, but you have to give the bigger share to the so many fishes folk. Bili ng Pangulo, makipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources ang mga may-ari ng fish pen upang alamin kung ano ang dapat maging sukat ng mga ito. Dagdag pa ng punong ehekutibo, sa oras na matapos ang palugit ay magpapadeploy siya ng militar na siyang gigiba sa mga naglalakihang baklad. You can go to the Supreme Court, you can go to the whatever you want, Ombudsman, and file your cases there. But it will be my direct order and I will assume full responsibility for it. Leslie Longboen, UNTV News and Rescue, Philippines.
Papalapit na sa bansa ang bagyong Marce. Alamin natin ang detalye sa bagyong ito mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Magandang tanghali sa iyo, Ray. Magandang tanghali, Wyla, at sa ating mga kasambahay na panatili nitong bagyong si Marce ang taglay na lakas ng hangin habang mamayang hapon ay ina-expect na ito na lalapit sa may area ng Surigao. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 10 ng umaga, ito ay namataan sa distansyang 160 km sa may east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa taglay lakas ng hangin ng 45 km per hour, yung pagbugso ay abot na sa 55 km kada oras. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 17 km kada oras. Ayon sa Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 1 dyan sa may area ng Romblon at Cuyo Island, kung saan na makakaranas ng mga pagulan at pagbugso ng hangin sa area ng Luzon. Sa Visayas naman ay nakataas ang signal number 1 din sa may area ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, kasama na yung Bantayan at Camotes Island, at Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental, Iloilo, Capiz, dyan sa may area ng Aklan, Antique at Guimaras. And sa Mindanao area, nakataas din ang signal number 1 sa Surigao del Norte, including yung area ng Siargao Island, yung Surigao del Sur, Dinagat Islands, at maging Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at tung area ng Camiguin. Diyan sa mga lugar na nakataas ang signal number 1 ay makakaranas ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Doon sa track na ipinakikita ng Pag-asa, itong bagyong si Marce, mamayang hapon or early evening ay maaaring ito'y maglandfall sa may area ng Surigao. At ito ay dadaan sa may southern part ng northern part ng Mindanao, dadaan dito sa may western part ng Visayas at lulusot dito sa may area ng Mimaropa. Yan ngayon ang pinakikitang track ditong bagyong si Marce na mula naman sa Pag-asa, at ito ay lalabas na dito sa may area ng West Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, paglabas sa West Philippine Sea, maaaring ito'y maging isang tropical storm o makagain pa ng lakas. Subalit ito nga ay hindi na masyadong makaka-apekto sa ating bansa. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nagrekomenda na ang Interagency Council on Traffic o IAC ng ilang bersyon ng number coding scheme para maibsan ang malalang trapiko ngayong holiday season. Narito ang report ni Monokson. Pinamamadali ng Kongreso sa Interagency Council on Traffic kung ano ang pinakamabisang number coding scheme na maaaring ipatupad ngayong holiday season. Iba't ibang bersyon ang inirekomenda sa IAC. Sa 3-digit coding, 3 numero ang bawal kada araw sa loob ng isang linggo. Subalit, problemado ang IAC dahil may mga numero gaya ng number 1 na 3 beses ipagbabawal sa kalsada. Ang isang bersyon ay pananatilihin ang kasalukuyang sistema. Subalit, ipagbabawal ang number 3, 5, 7, 9 at 1 sa EDSA mula Lunes hanggang Biyernes. Ang problema naman dito, ang mga naturang number lamang ang 2 beses ipagbabawal sa EDSA, habang ang 2, 4, 6 at 8 ay 1 beses lamang. Ang isang bersyon ay ang 4-digit coding. 4 na numero kada araw ang ipagbabawal sa mga pangunahing lansangan hanggang Sabado. Lahat ng numero ay 2 beses ipagbabawal sa kalsada sa loob ng 6 na araw. Ayon sa Kongreso at sa IAC, lahat ng ito ay pag-aaralan pa. Ginagawa namin ng paraan lahat ng pwede makita para maibsan ho yung traffic. May sakripisyo tayong lahat, talagang naiintindihan ho namin yon. Humingi kami ng paunawa, pero talagang titignan ho natin lahat yan. Tumutol naman ang grupo ng mga motorista, ayusin muna daw ang public transport. Pwede mong sabihin niya ngayon sa publiko na okay, may mga sasakyan, huwag na kayong gumamit sa sasakyan dahil meron tayong public utility na maaasahan. Yun nga ang wala eh. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakdang magpulong ang Armed Forces of the Philippines at ang U.S. Armed Forces upang talakayin ang isasagawang pagbawas sa joint military exercises na idinaraos dito sa bansa taon-taon. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz, live. Brian. Lakay, magandang tanghali. Na sa mahigit 260 ang taonang joint military exercises na ginagawa ng AFP at US Armed Forces. Pero binawasan na ito. Kaya naging 258 at sa nasabing bilang, kasama na rito yung maliliit na military drill na nilalahukan ng maliliit na bilang ng mga sundalo. Kabilang sa inalis na ang 2 malaking annual military exercise na Amphibious Landing Exercise o FIBLEX at Cooperation of Float Readiness and Training o CARAT.
Ang dalawang naval exercise na ito ay kinapapalooban ng Territorial Defense Training. Pero ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, asahang mababawasan pa ang nasabing listahan ng military exercises ng dalawang bansa. Muling nilinaw ng AFP na hindi tatanggalin ang balikatan exercises na nilalaukan ng nasa 1,000 sundalo mula sa AFP at ng US. Pero ang magiging sentro nito ay sa pagre-responde sa mga kalamidad, sakuna at paglaban sa terorismo. Ayon kay General Padilla, transparent ang lahat ng military drill sa pagitan ng Estados Unidos at dumadaan ito sa proseso. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Ricardo Bisaya, nire-respeto ng kanilang counterpart ang direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na bawasan na ang military exercises. Natalakay ito sa katatapos na Annual Mutual Defense Board and Security Engagement Board sa Camp Aguinaldo noong Martes. Ang muling pagpupulong ng AFP at US Armed Forces ay gagawin sa Disyembre ngayong taon at sa Enero ng 2017. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Inilabas na ng Quezon City Police District o kaya QCPD ang composite sketch ng suspect sa pagpatay kay BAR Regional Director Jonas Amora. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan. Live! Leia! Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Hawak na nga ng Quezon City Police District ang composite sketch ng isa sa suspect na pumaslang kay Bureau of Internal Revenue Regional Director Jonas Amora. Ayon kay QCPD Director Police Senior Superintendent Guillermo Eliazar, ang composite sketch ay resulta ng mga pahayag ng mga witness na nakakita sa mga suspect ng tambangan si Amora noong November 21 sa Katipunan, Quezon City, alas 5 ng umaga. Sinabi pa ni Eliazar na posibleng may kinalaman sa trabaho ang sanhi ng pagpaslang dito. May hawak na rin aniya silang 5 CCTV footage na sa pinangyarihan ng krimen na tiyak na makatutulong sa ginagawa nilang investigasyon. Patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang naturang mga suspect at nananawagan sa publiko na agad na ipagbigay alam sa kanila sa numerong 925-8417 kung sino man ang nakakakilala sa suspect. Mayroon din aniyang reward na 1 milyong piso sa sino man makapagbibigay sa kanila ng impormasyon para sa ikahuhuli ng mga suspect. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Ngayon naman, tukayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatin ang ating sambahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Bayod to, Deb! Yes, daghang salamat, Lakay, ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Nidawat og financial assistance ang sobra sa 30 ka miyembro sa Abu Sayyaf Group sa Basilan nga nibalik og sumiter sa kagamhanan. Kini ang balita ni Dante Amento. 30,000 pesos eliadale el gobierno como asistencia financial con el magayarindi miembro del Grupo Abu Sayyaf na Basilan. 20 de estos ya rindi del septiembre pasado, mientras el 12 este noviembre lang. Incluido con estos el un notorioso sublíder Simuton Indama, pariente del ASG leader Foroji Indama. Ito financial assistance para continuing tulong sa kanila para at least alam nila na hindi sila pinapabayaan ng gobyerno. In-encourage natin sila na gamitin sa family nila or pambili na ng mga seedlings kung gusto nila magtanim. Yain kabisa sila Gobernador de ARMM Mujib Hataman, Gobernador de Provincia de Basilan Jim Hataman, EAFP Western Mindanao Comandante Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz. Él ya ofrece asistencia con el magarindidor. Da esperanza también el AFP Westmencom y el gobierno local de ARMM y Basilan que manada pa ay rindi miembro del ASG na magadia que viene. Ya habla el AFP que permi está abierto el gobierno para na magarebelde que ay bira na gobierno. Por medio de este ay realiza el deseo del presidente Rodrigo Duterte para dura el paz na Mindanao. Ito ng rehabilitation nila. And then yun nga, para malaman din, alam ko malalaman niya ng mga iba pa nilang kasamahan na sincero tayo sa ating pag-welcome
welcome sa kanila sa Port Sugdalo. Dante Amento, UNE TV Noticias, Eriscate, Basilan. Gilusad sa Department of Trade and Industry ang bag-o nila nga programa nga ang tumong kay mapakusgan ang micro ug small enterprise sa nasod. Adunay report si Sherwin Kulubong. Kilala ang bayan ng Lumban, Laguna sa mga barong at saya na gawa sa pinya at ang magaganda nilang burda na hindi ginamitan ng makina. Hangad nila na makilala ang ipinagmamalaki nilang produkto sa buong bansa at maging sa ibayong dagat. Nais din nila na makapagbigay din ng trabaho sa mga ibang residente sa Lumban na mga nagbuburda at gumagawa rin ng barong at saya. Sa bagong programa ng Department of Trade and Industry na inilunsad kahapon sa Tagaytay City na Kapatid Angat Lahat program, maaari nang magkaroon ng katuparan ng pangarap ng mga taga-Lumban at ng mga kabilang sa micro and small enterprise. Akala namin ay hopeless case na kami. Ngayon nung nadinig namin yung mga success story ng mga nagsasalita dito sa DTI, nagkaroon kami ng pag-asa. Really enable them to scale up their respective businesses. And we want to assist the MSMEs to sustain their enterprises, given the things that they are going to learn from the different modules that is given during the Kapatid Mentor program. Nakapaloob din sa programa ang seminar, counseling at briefing na tiyak na mapapakinabangan umano ng mga entrepreneurs sa kanilang pagninegosyo. Be able to empower yung ating mga micro and small enterprises, particularly sa countryside, para sila ay magiging competitive and they can be mainstream in the value chain, not only in the Philippines but hopefully in the global value chain. Hinikayat naman ng DTI ngayong darating na holiday season na tangkilikin ng mga mamimili ang mga produktong sariling atin. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Tagaytay City. Gilusad sa dakbayan sa Bulacan ang barangay-based anti-criminality, anti-corruption ug anti-illegal drugs program sa kagamhanan. Lakip niini 5 kalungsod ang mudawat og Seal of Good Local Governance Award gikan sa DILG. Ani ang report ni Nestor Torres. Pinangunahan ni Secretary of Interior and Local Government Ismael Mike Sueno ang paglulunsad ng mamamayang ayaw sa anomalya, mamamayang ayaw sa illegal na droga o Masamasid program sa Bulacan. Layo nitong mapagsanib ang puwersa ng gobyerno at mga barangay para sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra kriminalidad at illegal drugs. Mga professionals, you help us educate our people, especially our children, to avoid itong drugs. So kung may makita kayo na mga suspicious activities, i-ano nyo na ito, i-volunteer na ninyo ang information kung hindi direct sa pulis sa mga masa-masin. Maniwala po kami na ito po ay isang proyekto ng DILG o sa national government na makatulong para po sa pagdating po sa kapayapaan ng ating mga kababayan. Samantala, kasabay nito, 5 bayan sa lalawigan ang binigyan ng Seal of Good Local Governance Award. Tumanggap ng plaque at halagang 3 milyong piso ang bayan ng Doña Remedios Trinidad, Giginto, Kalumpit, San Rafael at Plaridel. Kinilala naman bilang natatanging barangay sa Bulacan ang Barangay Malis mula sa bayan ng Giginto. Karangalan ito, hindi naman dapat sa akin. Ito ay karangalan na dapat tanggapin ng mga kawani na nakalampas doon sa mga patakaran at batayan na ginagawa para kami maging bigyan kami ng tatak ng mabuting pamamahala. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Mao kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Sisikapin ng defending champion AFP Cavaliers na makakuha ang mahalagang panalo kontra sa Ombudsman Graph Busters upang mapatibay pa ang posisyon nito patungo sa second round eliminations ng 5th UNTV Cup. May report si Bernard Dades. Marcos kukuha ng bola. Pinasok. Caceres. Kaliwa. Yes!
Baseline drive, kick out, Marcos sa labas, off the glass. Desidido ang Ombudsman Grapbusters na masungkit ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa kanilang sagupaan ng defending champion AFP Cavaliers sa Pasig City Sports Center mamayang alas 3:30 ng hapon. Ang Ombudsman ay dalawang sunod nang nananalo sa kanilang huling laban matapos ang dalawang talo sa una nilang salang ngayong season. Aminado ang Grapbusters na mabigat na kalaban ang defending champion. Kaya naman paghahanda nila ito ng husto, lalo na't nakataya rito ang kanilang ticket sa second round eliminations. Kaya naman, lahat naman kaya. So we will work hard na lang para mas maganda yung gagawin namin. Sakaling manalong ang Ombudsman, aangat sila sa ikatlong pwesto sa Group A ng UNTV Cup Season 5. Nice dish, Pascual. Inis, ano? Alvin, back to Eugene, forced to put it up and score! Ngunit ang AFP Cavaliers nangakong babawi mula sa kanilang dalawang sunod na pagkatalo. Ito ang unang pagkakataon na dalawang sunod na natalo ang Cavaliers. Kaya naman asahan ng mas gigil na AFP mamayang hapon matapos ang mahigit 2 linggong paghahanda. 4 mula sa 6 na kuponan sa bawat grupo ang aabante sa next round. Bukod sa laban sa Huwebes, may natitira pang tig-isang laban ang bawat kuponan sa Group A na malalaman matapos ang draw lots o bunutan na isasagawa rin mamayang hapon pagkatapos ng Game 2. Una rito ay magsasagupa sa first game ang Judiciary Magis at HOR Solons alas 2 ng hapon. At ang PNP Responders laban sa GSI Spirits sa third game alas 5:30 ng hapon. Mapapanood ang kabulaban ng triple header sa darating na linggo sa UNTV alas 2 ng hapon. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Warla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. The first case of H5N8 or bird flu virus has been detected in Sweden amid a recent outbreak of the disease in Europe. The Swedish Board of Agriculture said the case was confirmed in a wild bird in the Skåne region of southern Sweden. Further tests are being carried out on poultry from a farm near Helsingborg, which have already shown to have the H5 strain of the influenza virus. Bird flu has been found in a number of countries across Europe in recent weeks, including Sweden's Nordic neighbor, Denmark. Meanwhile, the Colombian government and the FARC rebels are set to sign a new peace deal on Thursday as expected amid massive opposition. RC Reyes reports. Un nuevo acuerdo de paz se firmará entre el gobierno de Colombia y los rebeldes marxistas de las FARC hoy y se enviará al Congreso para su aprobación, trayendo de una manera más formal el fin a la guerra civil de 52 años. El documento revisado se firmó en Bogotá entre el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ganó el Premio Nobel de la Paz el mes pasado por sus esfuerzos para terminar el conflicto con el grupo insurgente. El día jueves, pasado mañana, vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Y una vez firmado el nuevo acuerdo, quedan los temas de la refrendación y de la implementación. En cuanto a la implementación, esta debe hacerse necesariamente en el Congreso. Es ahí donde todas las leyes de la República deben ser discutidas y aprobadas. El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han estado en conversaciones en La Habana, Cuba, durante los últimos 4 años, insistiendo en un acuerdo para poner fin a un conflicto que ha acabado con la vida de más de 220,000 personas y desplazado a millones en este país andino. El gobierno publicó el acuerdo de paz revisado la semana anterior en un intento de buscar apoyo después de que el proyecto original fuera rechazado en un referéndum el pasado 2 de octubre en medio de objeciones favorables para los rebeldes. La decisión de ratificar el acuerdo revisado en el Congreso, en lugar de ser motivo de celebración por este otro referéndum, seguramente provocará a los miembros de la oposición, particularmente al expresidente Álvaro Uribe, quien encabezó la campaña para rechazar el acuerdo original y quien pretende también cambios más profundos a la nueva versión. Después de escuchar todas las propuestas y alternativas
y de común acuerdo con las FARC, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y en esa dirección voy a proceder. Es probable que al final de la guerra con las FARC ponga fin a la violencia en Colombia, ya que la lucrativa cocaína ha dado lugar a peligrosas bandas de delincuentes y traficantes. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bogotá, Colombia. In other news, U.S. and China economic teams seek to iron trade agreement ahead of the new administration of President-elect Donald Trump. Sunny Cos has the details. U.S. and China try to settle trade agreements ahead of the incoming administration to minimize disruptions from the government transition. Both economic teams hope for minimum disruptions and steadiness after final consultation with President Obama's presidency. As this is my last JCCT meeting, I want to emphasize the need to keep the U.S.-China relationship on an even keel, even as we sail into the strong headwinds of populism and protectionism that are blowing all around the world. And the meetings this week give us an opportunity to make concrete progress, not just in words, but through deeds to address those differences. The two sides also express the needs for mutual respect for both countries' economic needs. 包括推动两国在双向投资、数字经济、食品安全等领域合作取得更多的成果，为明年及更长时期中美经贸关系发展打下坚实的基础。三是进一步巩固联委会改革的成果，展示联委会机制的作用和生命力，向外诠释中美不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的新型大国关系的内涵。 China said that it would work with the incoming U.S. president to find common grounds for trade between the two nations. U.S. President-elect Donald Trump campaigned that he would deal hard against China and brand the country as currency manipulator. Sonicos, UNTV News and Rescue, New York. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Pinuri ng action star na si Romel Padilla ang tema ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto dahil sa kapupulutan ito ng mga aral at inspirasyon ng mga manonood. Narito ang report ni Brian Evangelista. Bukod sa mga bigating artista na sina superstar Nora Honor, Filipino indie film queen Gina Pareño at Ray PJ Abellana, makakasama rin sa advocacy film na Isang Araw, Ikatlong Yugto ang veterano action star na si Romel Padilla. Makaka-eksena mismo ng aktor ang pangunahing bida, direktor at manunulat ng pelikula na si Kuya Daniel Razon sa mga kaabang-abang at umaatikabong fight scenes. Napakaganda dahil isang pelikula na makakapagbigay ng liwanag at inspirasyon na may bukas pa, especially kapag pinag-usapan yung tamang pamamahala at tamang pagsisilbi, lalong-lalo na sa ating mga kapulisan. Bukod sa pagiging aktor at movie producer, si Romel ay kasalukuyang nanunungkulan bilang senior board member ng Nueva Ecija. Kaya nagustuhan niya ang tema ng pelikula. Medyo nanibago din ng konti dahil matagal tayong hindi nasabak sa action and na-impress din ako kay Kuya Daniel dahil yung kilos niya is hindi mo masasabing bagong action star eh. Hindi, may kilos si Kuya Daniel, may acting and sarap katrabaho. Ikinatuwa rin ng batikang aktor na makabahagi sa natatanging advocacy film na hitik sa mabubuting aral at layuning makatulong sa pagresolba sa ilang problema sa lipunan. Na sana po, suportahan natin ang pelikulang ito. Ang kikitain po ng proyektong ito
ay mapupunta po sa rehabilitasyon ng ating mga kababayan na nalulung sa droga at upang sila po ay ating maiahon sa kanilang hinaharap na suliranin. Kaya sa nalalapit na pagpapalabas ng Isang Araw Ikatlong Yugto ngayong Disyembre, tayo na't manood ng pelikulang may puso at malasakit. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.